Buhay na buhay talaga ang Diyos kasi ang lahat ay nakangiti sa pagbibigay ng maalab na pag-ibig sa Ama, ang pagjo-joyful natin. Sige po, ang lahat po ay kung sino po ang nauuhaw, uminom muna. Muli po sa araw na ito, buhay na buhay ang Diyos sapagkat ang bawat isa ay kahit siguro yung iba niyang puyat kasi simbang gabi, pero hindi nila kinalimutan ang pagtungo sa banal na dambana. Buhay na buhay ang Diyos. Muli po ang ating pagsasalusaluhan na aking tema na binahagi ng Ama ay pag-ibig na naghari. Naghari na po ba ang pag-ibig sa bawat isa? Amen. Sapagkat tunay nga pong buhay ang Diyos, nakilala na natin siya nang tayo ay kanyang inanyayahan at ang bawat araw ay pinaliliwanag sa atin ng banal na Espiritu ang kahulugan ng tunay na pag-ibig, ang paghahari ng pag-ibig sa bawat isa. Ngayon naman po, di po ba ang tunay na pag-ibig ay hindi lamang sa kung ang kapwa mo ay binibigyan mo o niririgaluhan mo, hindi po ba? Ang tunay na pag-ibig ay kung paano ikaw ay nagpaparaya sapagkat alam mong may Diyos tayong tinatawagan na dumudulog tayo sa Kanya upang tayo ay kung ano man ang pagkukulang sa atin ng ating kapwa ay ating mapatawad o maparaya. At higit sa lahat, ang paghahari nga sa atin ng pag-ibig ng Ama sa bawat araw ay tuwirang nagagalak tayo sapagkat tuwirang siya ay nagpapadamang tuwiran. Di po ba talagang buhay na buhay siya sa dakong ito? Ang bawat araw-araw ay pinaliwanag sa atin ng banal na Espiritu. Ang pag-ibig ay tunay na pagmamahal, pagpapala niya at pagpaparaya sa bawat isa upang tuwirang tayo ay kumilalang ganap sa Kanya. Ngayon po, ang una pong aking tatawagin upang ipahayag ang pag-ibig na naghari sa Kanyang katauhan. Tinatawagan ko po ang si kapatid na Marlene de la Cruz. Muli po, magandang umaga sa tanghaling ito sa mga alagad, sa CAP, sa choir, sa pasyente at sa mga tagasunod. Kay buti ng Ama, kay dakila niya, sapagkat ang balak ko po, bukas po ako tatayo sa harapan na to para magpurit magpasalamat sa Kanya. At sa araw na at bilang na 19 niya po ako tinawag sa dakong ito nung ako po ay hindi pa po natutungo sa dakong ito. Sapagkat doon ko po nadama ang presensya ng Panginoon kung paano niya ako hinanap, kung paano niya ako inakay. At dito niya po pala ako dadalhin sa dambanang banal na ito upang ang nagahari at nangunguna sa puso't isip ko ay yun po ay maisuko kong ganap sa Kanya. Kaya Ama, maraming salamat po sa oras na ito at ako'y muli mong pinatindig sa harapan na ito upang mapagsigawan ko sa iyo kung paano mo ako binago at kung ano na ang nagahari sa aking buhay. Nung hindi pa po ako nadadako dito, ang pag-ibig na nagahari sa akin ay bilang isang katauhan. Hindi ko pa po nadarama ang pag-ibig ng Panginoon sapagkat hindi ko pa po siya lubusang kilala. Subalit, napakabuti niya, napakadakila niya. Nang ako'y tawagin niya dito sa dakong banal na ito, ang naghari na po sa aking puso at isipan ay ang tunay na pag-ibig na galing sa Kanya. Sapagkat noon nga pong hindi pa po ako natutungo sa dakong ito, ay meron po siyang ibinigay sa aking matinding pagsubok na hindi ko po iyon nakayanan hanggang nauwi po iyon sa karamdaman na
sobrang nervyos at sobrang pag-iisip sapagkat sabi nga po ni Mami Beth, ang karamdaman daw po pala ay nagmumula sa pag-iisip na hindi mabuti sa kapwa. Yan po ang nangyari sa akin buhay noon. Sapagkat sa ibinigay nga po niyang pagsubok sa akin ay hindi ko po kaya sapagkat napakahirap nga po. Pagka hindi mo po siya nadarama, andun po ang nanghahari sa puso't isip ko ay galit, selos, panghihinakit, at kung paano ko siya magagantihan ng kung ano yung ginawa niyang masakit sa akin ay mas higit ko pang maiganti sa kanya. Subalit napakabuti ng Ama, napakadakila niya. Hindi po iyon ang pinaghari niya sa aking puso, kung hindi ang ibinigay niya po sa akin kung paano ko pa po mahalin ang mahirap mahalin. Sapagkat mahirap nga pong mahalin, lalo-lalo na po kung yung taong nagbigay sa'yo ng pasakit ay hindi pa iba sa'yo, talagang napakahirap patawarin. Subalit, habang nagtatagal na ako'y tumutungo sa dakong ito, ang lahat po na iyon ay naisuko ko na sa Kanya. At ang sabi ko po sa Kanya, Ama, batid mo ko ano ang pinagdadaanan ko sa buhay ko. Subalit nananalig at nagtitiwala ako na isang araw ay ako iyong palalayain. Hindi po nagkabula ang lahat na iyon sapagkat damandama ko na po ngayon kung paano niya ako pinalalaya sa araw-araw ng buhay. Hindi man po mayaman sa bagay o anumang pangangailangan sa buhay, subalit ang pagmamahal ng Panginoon, iyon po ang aking nararamdaman sa araw-araw. Kaya maraming salamat din po sa mahal na Apo ko, Ching, na kinalugdan ng banal na Espiritu. Kung hindi po sa Kanya, nasaan na po kaya ako ngayon? Sa pamamagitan lang po ng pakikinig ko ng mga banal na aral na iniluluwal niya po sa atin. Yun po ay aking isinasabuhay. Lalo-lalo na po, yun po ay aking itinatanim sa akin puso. Sapagkat sabi nga po ng mahal na Apo Kunching, meron man daw po lumisan sa'yo, mas higit pa ro po ang ipapalit niya. Katotawang katotohanan po iyon. Sapagkat dito ko po naramdaman na ang Diyos ay buhay. Sapagkat hindi ko man po kayo kaano-ano, hindi ko man po kayo kakilala, subalit nararamdaman ko po yung pagmamahal na pinagkakaloob niyo sa amin. Lalo-lalo na po sa mahal na Apo Kunching, na siya po talaga ang aking pinaguhugutan kung ano man po ang pagsubok na dumarating sa akin. Subalit nananalig at nagtitiwala ako na isang araw ay bibigyan niya po ako ng hiwaga at himala na siya lang po ang nakakaalam, subalit nadarama ko po iyon kung ano man po yung ipagkakaloob niya ngayon. Kaya lubusan po akong nananalig, nagtitiwala, at nagbabata sa pamamagitan ng Espiritong Banal. Ang lahat po na ito ay aking mahalagpusan. Yun lang po at maraming salamat. Salamat po kapatid. Narinig niyo po ang kanyang ibinahagi, ang tunay na naghari sa kanya, kung paano niya isinabuhay. Ang bawat salitang naririnig niya sa bawat araw sa banal na Espiritu, na ang pag-ibig na pinaghari upang magparaya, magpatawad. Ngayon naman po, ang aking pong tatawagin ang aking kapatid na Mirna Andrada upang awitan po tayo. Purihin at dakilain ka, Ama, sa pag-ibig mong handog sa akin at sa aming lahat, na katotohanan kailanman ang pag-ibig mo ay hindi nagmaliw at di nagmamaliw kailanpaman. Salamat po, Ama. Muli ay naririto ako sa iyong harapan sa kalooban mo. Pinatindig mo akong muli upang maging bahagi ng gawain mong pangkabanalan. Muli po, Ama, sa tuwina ang samot dalangin ko, mangunat maghari ka po sa katauhan ko. Amen.
Buhay po ang Diyos. Hello? Hi! Sabi ko po kay Mami, parang medyo kakaunti. Ano po? Kung sa gampaning pantao, kagaya ko po bilang isang sa dating buhay ay ganun nga po. Pag po kakaunti ang tao para pong ayoko, walang tao, walang ano po. Subalit sa Panginoon, iilan man tayo, hindi po tayo malulumbay. Di po ba? Lalo nga po nating nararamdaman yung mga hiwaga ng Diyos. Nagpapahayag po ang anak na Marlene. Nakakagalak pong marinig sa kapatid na Mami Betchico. Pang-alagad na siya. Totoo po, ito rin po si kapatid na marami po. Kaya hintayin po natin. Yan po ay nandahil sa pag-ibig ng Diyos. Kahapon po, sa pag-ibig ng dulot ng Diyos, ang kabiyak ng puso ko po ay kaarawan at nang dahil po sa kaabalahan na niloob po na kahapon, mabisita po siya ng katauhan ng ang ating mahal na apo kasama ng ilang kapatid. Umagang-umaga po, doon po sila nagkape. Kaya po pagkatapos ng gawa ng konting mensahe sa amin, sa kabiyak ng puso, nahuli po ako ng konti. Kaya po parang hindi po yata niloob na mabati ko siya kahapon dito po sa harapan sa Dambanang Banal. Subalit, alas 12 pa lang po ng gabi bago maghiwala yung gabi na yun, nabati ko na po siya at sabi ko nga po, hindi man niloob kahapon. Kapatid, ito po ako. Sabi ko parang nakikita ko yung mukha ni Mami Betchico kahapon, nasaan yung kabiyak ng puso, ano po. Dumating po ako, medyo doon na lang po ako naupo. Parang sabi ko, parang may bagay na parang kulang, para akong nanghihina. Ganun po ako pag hindi ako nakainom ng maintenance. Ito po yung maintenance ko din yung pagtindig sa harapan. Sabi ko po sa kanya, hindi mahalaga yon. Ang mahalaga, nabati naman kita, may ginampanan ako. Medyo po talagang nahuli ng konti. Subalit, sa pag-ibig na mula sa Diyos, hindi man, sabi ko nga po, hindi man tuwira na ipinakikita sa madlang tao na yung po bang tinatawag na showy, ano po yung laging kayo'y magkaagapay, magkadikit, na mag-sweet. Ano po sa puso yung pagmamahal? At yan po yung pag-ibig na mula sa Diyos. Hindi po gaya ng dati, nagpapahayag po ang anak na Marlene, sabi ko, eto may nakapaloob dito. Na ipinaranas ng Diyos yung damdaming pag-ibig. Ano po? Dalawang uri ng pag-ibig. Yung pag-ibig bilang sangkatauhan na mahal mo yung kabiyak ng puso mo, subalit sa bilang pagkatao, pag dumatal sa iyo yung pag-ibig na parang pag-ibig na makasarili, yung kulang sa pangunawa, daron pumapaloob yung galit, selos at pag-aaway minsan. Ano po? Subalit dun sa pag-ibig na isinilid ng Diyos ngayon sa puso mo, andun yung pag-ibig ng pagpaparaya, tiwala, at yung pag-ibig na walang bahid dungis, na hindi ka na nag-iisip na kung ano pa yun. Gaya po kahapon, siguro kung sa dating pagkatao, nandun yung damdamin niya na hindi mo naman pinilit na makaaga ka para mabati mo ko. Sila bati ng bati. Ano pa? Nagkukwento po siya sa akin. Salamat po dun sa mga anak at kapatid na bumati sa aking kabiyak ng puso kahapon. Salamat po sa pag-ibig na handog nyo sa kanya. Salamat po. Ako naman po, ngayon ang aking ibinabahagi ay ang pag-ibig sa puso ko na katotohanan pong damang-dama ko. Pag-ibig na mula sa Diyos. Salamat po sa kanyang dulot na pag-ibig na kung papaano nga po sa aming magkabiyak ng puso, niloob niya na kami ay hirangin niya sa pamamagitan ng katauhan ng ating minamahal na Apo Conching bilang alagad. At doon sa pagiging alagad, ibinigay niya po yung pag-ibig na kung papaano doon sa pag-ibig na yon ay tuwiran at katotohanang tanggapin namin yung pag-ibig ng Diyos na kami ay maglingkod kapwa sa Kanya. Yun po yung nararamdaman ko ngayon sa puso ko.
Sapagkat itong pag-ibig na ito na mula sa Diyos ay napakaraming bagay na binago sa bawat buhay, sa bawat damdamin ng tao. Kagaya ko po, ngayon, masasabi ko pong napakabuti ng pag-ibig na ito, yung pag-ibig na mula sa Kanya na ipinadama niya sa akin. Sapagkat doon po sa aking mga pagdalisay na pagsubok na naturingan na pinagdaraanan o pinagdaanan sa buhay, na kung sabi ko nga po ako sa bilang tao, di ko makakayanan yung mga yon, kung paano po pinapahayag ko nung nakaraang mga araw na marami po kasing mga pagsubok, mga pagdalisay. At doon po, nakapaloob yung pag-ibig sa puso mo kung paano ka uunawa. Gaya nga po doon sa mga pagbabahagi ko doon sa mga alaga ko. Talaga pong kung wala yung tunay na pag-ibig na mula sa Diyos, pag-ibig lang po sa puso mo panandalian, madali pong makagalit. Ano po? Subalit ngayon, damandama ko po yung pinakamahirap kong alagaan na alaga, parang talaga pong malaki na po yung pagbabago. At kung paano po yung nanay ko'y galit na galit dun sa alaga ko na yun. Ngayon po ay nakikita ko yung pag-ibig na mula sa Diyos, nakikita ko na talagang pag Diyos ang kumilos, may muhiba sa puso, kayang pihitin ng Diyos ang damdamin ng tao. Palakpakan nga po natin ang Panginoong Diyos na buhay. Na kung paano pag nakikita niyo po yung alaga ko na yun, sabi nga ng isang nagpahayag, dati po yung bunganga ko, walang sinasabi ko, putong pula, putong puti. Ano po, ano ibig sabihin ay mga PIPI, ano po, galit na galit doon sa alaga ko. Subalit ngayon, yun po yung nabalian na anuhan po ng litit sa kamay. Purihin ng Diyos, salamat po, magaling na siya, at nararamdaman ko po yung pagmamahal ng nanay ko ngayon sa kanya. Kapag nanonood ng bola, binibigyan niya ng pera. At salamat po sa pag-ibig na yun na mula sa Diyos. At ganun din po ako, sabi ko nga, patuloy yung pagdalisay ng Panginoon. Nung maayos na po yung isa naman ngayon, yung panganay naman po ngayon, ang parang may mga ginagawang mga, na talagang kung wala kang pag-ibig sa puso, magagalit ka. Kaya po, mga minamahal ko mga kapatid, ito pong pag-ibig na ito, kapag ito po itong pag-ibig na ipinunla ng Diyos sa ating puso, kapag ito po'y tumubo at pinatubo natin, itinimo natin, talaga pong nang dahil sa pag-ibig, marami ka pong mababago. Hindi man tuwirang sa isang iglap, subalit sa bawat araw, sa bawat sandali, sa kalooban ng Amay, patuloy mapupunla ang pag-ibig. Amen po ba? Sabi ko po, babatiin ko lang yung kabiyak ng puso ko sa pag-ibig, subalit, purihin ng Diyos. Ito, sabi po kanina po sa bahay, sabi ko, habang umaawit ako sa altar, sabi ko, kapatid, pasadahan mo nga ito. Parang gusto kong awitin ito, matagal na itong awiting ito na hindi ko naaawit. Ito po yung medyo una sa ni-revive na awit ng Banal na Espiritu sa katauhan ni Mami Belchico, yung the best thing that ever happened to me. Yun po yung parang nasa puso ko, subalit pag upo ko po, hindi mo nabata yung kabiyak mo, awitan mo. Pag-ibig ko sa'yo ay tunay, nais ko sanang patunayan. Huwag ka na mag-alinlangan, sumpa ko sa iyo'y asahan, tulad din ng umaga may pag-asa, sumisikat. Maikli aking hirap, kung kaya
kailangan ang pagsuyong wagas kailanman. Ang sumpa ko sa iyo'y sa ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Ang aking buhay maikli ating hirap, kung kaya't kailangan ang pagsuyong wagas kailanman. Ang pag-ibig kung ito'y asahan, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Ang aking buhay maikli aking hirap, kung kaya't kailangan ang pagsuyong wagas kailanman. Sumpa ko sa iyo'y asahan, ikaw lamang ang aking iibigin magpakailanman. Thank you, Lord. Nakakagalak. I love you, Papa. Salamat po sa Ama. Nakakagalak. Ano po, sa dating buhay nyo, sisitahin ako noon. Nais ko pong pasalamatan si Daddy Ipong sa pagpapagalak mo sa kuya mo. Hindi ko na po babanggitin. Salamat po. Salamat. Hindi ako nakapagpaturo kay Mami. Brother Wesley, if you're watching, I just want to say thank you so much for your lovely gift to my brother Alan. Thank you so much, Brother Wesley. Thank you. Thank you, Mami. Thank you po sa inyong lahat. Okay na po siguro yun. The best thing po. Endless Love. Nawala po yata yung lyrics. Nandiyan po ba yung Endless Love? Naku, may mensahe yung parang nag-end na yata. Wala daw po yung lyrics, hindi po nadala. Kaya, ito pa po yung isang awitin. Sabi ko nga po, ito po yung pinaka-the best na naramdaman kong pag-ibig mula sa Diyos, yung pinagsama po kami sa dakong ito. At ang kahilingan ko po sa Panginoon, nawa, patuloy naming mapagtagumpayan ang paglilingkod namin sa Panginoon. At kinukonsidera ko po, ito po yung pinaka-the best na nangyari sa buhay namin, na aming napagtagumpayan, na nawa, patuloy pang mapagtagumpayan hanggang sa wakas. Amen. I've had my share of my life's ups and downs, but fate's been kind. My downs are now few. I guess you could say that I am lucky. And I guess you could say
It's all because of Him. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, He'd be there between each time that I'm sad and happy. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, I pass it through. 'Cause for every moment that I spent hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, He'll be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, there have been times when my life seems so hard, but always somehow, yes, we pass it through. 'Cause for every moment that I've been hurting, there was a moment spent loving you. If anyone should ever write my life story, for whatever reason there might be, He'd be there between each time that I'm sad and happy. 'Cause Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Lord, you're the best thing that ever happened to me. Thank you, Lord. You're the best thing that ever happened to us. Salamat po, Ama. Salamat po. Salamat po, Nay, sa maganda mong inawit.
Talaga naman po, ang lahat ay nakadama sa inyong inawit. Buhay po ba ang Diyos? Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Talaga namang ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa. Ngayon naman po ang aking susunod na tatawagin upang higit pang palawakin ang ating tema. Tinatawagan ko po si Mami Beth Chico. Salamat po aming Panginoon sa walang sawang pag-aalay mo sa amin ng iyong wagas na pag-ibig sa araw-araw. Kaya lamang po, Ama, bakit hindi po ito maramdaman ng ilan sa mga anak mo na sa kabila ng wagas na pag-ibig na inaalay mo, nananatili silang manhid at hindi na ibabalik ang pag-ibig na mula sa iyo. Nawa po, Ama, patuloy mong malinisan ang kanilang puso't kaisipan upang ang pag-ibig na alay mo ay higit nilang maramdaman sa bawat araw na sila ay nabubuhay dito sa mundong ibabaw. Nawa po, sa bawat araw na sila ay nagpupunta dito sa iyong banal na lugar, natatanim ang pag-ibig na mula sa iyo. Amen. Napaka-importante po ng salitang pag-ibig. Sang-ayon po ba kayo? Kaya po ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, lagi po niyang sinasabi yung mga katagang, mahal na mahal ko kayo. Hindi po natin mabibilang sa ating mga daliri kung ilang beses niya sinasabi ang mga katagang ito kapag siya ay nagmemensahe bilang ginagamit ng banal na espiritu, sapagkat iyon po talaga ang pahatid ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng labi ng ating mahal na Apo Kunching, ay maipahatid niya sa bawat isa sa atin ang mga salitang, mahal na mahal ko kayo. Subalit, bakit hindi po ito maramdaman ng tao? Bakit sa kabila ng pagmamahal na inyaalay ng ating Panginoon, marami pa rin tayong reklamo? Bakit hindi natin masuklian ang pagmamahal na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon? Mga kapatid, siguro po, katulad din ninyo, isa rin ako sa mga mapalad na ipinadama sa akin ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa akin. Sapagkat kung hindi po niya ako minahal, wala po ako sa lugar na ito, at patuloy akong kumikilo sa mundo nang naaayon sa bilang tao, hindi nang naaayon bilang Diyos na buhay na ating minamahal, sinasamba at pinaniniwalaan. Mahal ako ng Diyos. Nang akayin niya ako sa banal na lugar na ito, sinabi ko nga po sa inyo, kung baga po sa takbuhan, sa contest ng takbuhan, nanduroon na po sa last lap. Subalit, nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Kanya, hindi pa naging huli ang lahat, nang ako ay apuhapin niya upang ipadama niya sa akin na ako pala ay mahal niya. Sapagkat kung hindi po ito naganap sa buhay ko, mananatili po ako sa mga maling gawa ko. Subalit nang dahil mahal niya ako, binigyan pa niya ako ng pagkakataon na anuman yung mga hindi akma sa kanyang pamantayan, sa pamamagitan ng pag-aakay niya sa akin sa banal na lugar na ito, unti-unti niyang binago, unti-unti niyang inalis sa sistema ng katawan ko. Kaya mga kapatid, bakit po kayo mag-aalala? Sabi nga po ni kapatid na Mirna, may dalawang uri ang pagmamahal. Yung pagmamahal na marunong kang umunawa. Yung pagmamahal na uunawain mo yung mga mahirap unawain at mamahalin mo ang mahirap mahalin. Ito po yung tunay na pagmamahal na mula sa Ama. On the other side, kapag ang pagmamahal mo ay may kasamang selos, may kasamang paghahanap, may kasamang pagdududa, hindi po iyan pagmamahal na mula sa Ama. Iyan po ay pagmamahal na mula sa kalaban niya. Sapagkat kapag itong uri ng pagmamahal na ito ang umuusbong sa puso't kaisipan mo,
paano mo ipaglalaban ang pagmamahal na mula sa ating Panginoon. Ang pagmamahal na mula sa Diyos, walang pagseselos, walang paghahanap. Hindi po ba? Marunong umunawa, marunong magbigay. Kaya pagka hindi ito, hindi iyon ang tunay na konsepto ng pag-ibig. Kaya, bakit ka maguguluhan ng kaisipan mo? Magkakaroon ka ng pagdududa na hindi yata ako mahal ng nanay ko. Parang meron siyang paborito. Hindi yata ako mahal ng asawa ko. Bakit hindi niya ako pinapansin? Magkalayo na nga kami, nasa iba yung dagat. Hindi ko maramdaman yung pagmamahal niya kahit malamang sa pamamagitan ng salita. Mga kapatid, kapag ganito ang pumapasok sa isip mo, magdasal ka. Hindi mula sa Diyos ang pagmamahal na nasa sa iyo, kundi pagmamahal na mula sa kalaban niya. Mapalad ako, katulad din ninyo, sapagkat nasumpungan ko ang banal na lugar na ito, na siyang nagturo sa akin kung ano nga ba ang kahulugan ng tunay na pagmamahal. Sapagkat sa dating buhay, eka nga po sa lingwahe ng tao, ang salitang pag-ibig at pagmamahal wala sa bokabularyo ko. Sapagkat pag ako'y sinaktan, sigurado gaganti ako. Sigurado re-resback ako. At ang pagganti ko sa iyo, siguradong dudurog sa puso mo. Sapagkat ang lahat na masakit na salita, sapagkat ako'y sinaktan mo, masigit pa ron ang ibabalik ko sa iyo. Hindi pala pagmamahal yun, absence of love pala yun. Hindi ganon ang nais ng Ama. Ang nais ng Ama, nasaktan man ang kalooban mo, matuto ka pa rin umunawa, matuto ka pa rin magmahal. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po, alam po ni God kung ano yung sugat ng puso ko. Alam po ni God kung ano yung malaking kahinaan ko na dapat niyang baguhin. Binago niya ito dahil mahal niya ako. Although, sa pagbabago, kailangan talagang magpakatatag ka. Kailangan talagang paglabanan mo yung mga pagbabagong ninanais ng Panginoon sa iyo. Sapagkat lahat tayo, meron tayong isang katangian na napakapangit sa ating Panginoon. Kayo na po yung mag-isip sa sarili ninyo. Ano ba yung katangian kong napakapangit na hindi katanggap-tanggap sa Panginoon? Iyon ang babaguhin sa iyo ng Panginoon. Although, marami ka talagang pagdadaanan. Hanggang hindi mo napagtatagumpayan, paulit-ulit na magaganap. Hanggang iyong mapagtagumpayan, ikaw ay makalaya at makadama ka ng pag-ibig, kapayapaan at galak sa iyong puso't kalooban. Ano po yung isang ugali ko na yon na binago sa akin ng Diyos sapagkat ako'y mahal niya? Yung pong ugaling kataasan. May kataasan po ako sa dati kong buhay nang hindi pa ako inaakay ng Panginoon. Gaya nga po ng sinabi ko kanina, tanda ng aking kataasan, pag ako'y kinalaban mo, sigurado gaganti ako sa iyo. Ganun ako kataas. Wala po akong kinakatakutan. Sobra po akong tapang. Kaya yun nga po, nung isang beses, sumakay ako sa jeep, na ibaba po ako sa isang lugar na hindi dapat pagbabaan. Alam niyo po, habang ako'y bumababa sa jeep, sabi nga po ng matatanda, bumubula yung bibig ko sa pagsasalita doon sa driver. Alam niyo po yung sabi ng driver, dinig na dinig ko, sobra naman yung babae na yan, parang Amazona. Para daw akong Amazona. Siguro po, dahil sa tapang, dahil ang mga Amazona, talagang matatapang. Ganun po ako sa dati kong buhay. Kailangan kong magpakababa. Kailangan kong tanggalin yung ugali na yan sapagkat kung hindi ako makapapasa. Mga kapatid, hindi isang beses lang akong sinubukan ng Panginoon upang ako'y magpakababa. Unang pagsubok, hindi ako nakapasa. Kaya kailangang maulit. Pangalawang pagsubok, hindi pa rin ako nakapasa. Kaya kailangan pa rin maulit. Pangatlong pagsubok, salamat sa Diyos, nakapasa ako.
at hindi na muling naulit. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Mga kapatid, ganyan po. Dahil sa mahal kayo ng Diyos, meron kayong isang katangiang hindi papasa sa Kanya at dun kayo masusubukan. Katulad ng isang nag-aaral, hanggang hindi kayo nakapapasa, back subject nyo yun. Kailangan yung pag-ulit-ulitin. You have to retake the course hanggang iyon ay maipasa nyo na. Pag naipasa nyo na, higit ninyong mararamdaman na mahal pala kayo ng Ama. Kaya kayo po, hindi ko po saklaw yung damdamin ninyo. Masigit po kayong kilala ng Diyos. Higit nyo pong kilala yung sarili ninyo. Kaya habang kayo po'y nakikinig sa akin at nakaupo, magkaroon po kayo ng pagninilay sa sarili niyong buhay. Ano kaya yung isang natatangi kong kaugalian na hindi kalugod-lugod sa Ama? At mararamdaman ninyo ang pagmamahal na mula sa Ama kung kayo ay unti-unting binabago ng Panginoon sa ugaling hindi kalugod-lugod sa Kanya. Ang pag-ibig ng Diyos, walang hangganan, walang katapusan. Amen po ba yun? Ang pag-ibig ng Diyos, constant. Hindi po pwede nang mahal ka ng Diyos kahapon, mahal ka ng Diyos kanina, hindi kanya mahal bukas. Hindi po ganon ang Panginoon. Ang pagmamahal po ng Panginoon, constant. Kahapon, ngayon, bukas, patuloy kang mamahalin ng ating Panginoon. Subalit ang tanong, sa kabila ng pagmamahal na ibinibigay sa atin ng Panginoon, ano naman ang ibinabalik mong pagmamahal sa Kanya? Directly o indirectly, maipapadama natin sa Panginoon ang ating pagmamahal sa Kanya. Amen po ba? Sang-ayon po ba kayo? Indirectly, maipapadama natin ang pagmamahal sa ating Panginoon sa pamamagitan ng pagmamahal sa ating kapwa. Sapagkat sinabi ng Panginoon, paano akong maniniwalang mahal mo ako kung yung mga kapwa mo sa kapaligiran mo ay hindi mo minamahal? Kailangang mahalin mo siya. Kaya nga po yung cross natin ganyan Meron tayong vertical line at meron tayong horizontal line. Yung vertical line, yan po yung pagmamahal natin sa ating Panginoon. At yung horizontal line, yun po yung pagmamahal natin sa ating kapwa. Kaya may requirement po si God sa aspeto ng pagmamahal. Mahalin mo ang iyong kapwa at mahalin mo ako. Mga kapatid, nawa po, nag-iisip kayo ng regalo. Bago nyo po isipin yung regalo sa kapwa ninyo, isipin nyo rin po yung kung ano ang mairirigalo natin sa Panginoon. Hindi po siya maselang bigyan ng regalo. Hindi po siya delikado na bigyan ng regalo katulad ng tao na pagkaayon ng regalo mo, mahalata mo sa muka, sumasama ang muka. Minsan nga po yung iba, diretsahan pang sinasabi, ito lang ba? Meron nga po ako na-encounter na tao, kamakalawa lamang. Dala-dala po yung Seiko Watts, saka yung hearing aid. Sabi po niya, sinasanla po sa akin. Sabi niya, Kapitana, kuhanin mo na to, bagong galing ito sa abroad pinadala nung kapatid ko sa tatay ko. Pero ayaw nung tatay ko. Ang sabi ng tatay ko, mas gusto daw niya pera. Sabi ko, ang sakit naman. Kung ikaw yung nagbibigay at maririnig mo na hindi pinapahalagahan yung regalo mo, hindi po ba masakit? Lalo na kung ikaw ay nasa abroad na talagang, hindi natin alam kung ano ang pinagdadaanan ng mga anak natin doon, mga kamag-anak natin doon, para lamang tayo mapasaya, gumagawa ng kaparaanan. Hindi po ba? Ganyan po talaga ang tao. Kapag kaayaw, mararamdaman mo. At sila nga po'y puro pera, kaya ayaw ng material, gusto pera. Sa Panginoon, kakaiba siya. Hindi siya delikado na bigyan ng regalo. At ano po yung best gift na maibibigay natin sa Panginoon? Walang iba, kundi ang wagas na pag-ibig na maibabalik natin sa Kanya. Mahal mo ba ang Diyos? Amen.
Kung mahal natin ang kapwa, tao nating nakapaligid sa atin, mas higit nating mahalin ang Panginoon. Kaya, bakit ka mangangamba? Kung hindi ka minamahal ng asawa mo, yung pagmamahal na hinahanap mo, hindi mo makita sa asawa mo, bakit ka magdaramdam? Bakit ka mangangamba? Bakit mo guguluhin ang kaisipan mo? Tandaan mo, mahal na kapatid ko, mayroong masigit na nagmamahal sa iyo. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po at maraming salamat. Salamat po, Mami Beth, sa maganda niyong pinahagi. Tuwiran po na talagang marami kaming natututunan sa iyong mga ipinapahayag sa pamamagitan ng Espiritong Banal sa iyong katauhan. Ngayon naman po, ang aking tatawagin ay mag-aalay din po siya ng awit. Tinatawagan ko po si kapatid na Larry Clemente. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Nang dahil po sa pag-ibig ng Diyos Ama, ako po'y nakakaawit sa dakong ito. Dahil po, kung hindi sa pag-ibig niya, titiisin ko bang ninenervyos ako dito sa gitna? Di po ba? Ako po may inhandang awitin pamasko at saka isang awit panalangin. Dalawa na po agad. Ano po? Pwede po ba? Salamat po. Bagamat yung pamasko, hinahanda ko pa lang pong kasalukuyan. Pagpasensya nyo na po kung ano yung kalalabasan. Ano po. Tsaka wala po akong audio na nakahanda. Kaya gagabayan na lang po ako ni Tito Alan sa gabay ng Spirit. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops listen and children listen to hear sleigh bells in the snow. Viene giù dal cielo lento un dolce canto ammagliato che mi dice spera che tu a Natale non soffrire più. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases, and may all your Christmases, and may all your Christmases be white.
Ang susunod ko pong awitin ay isang awit panalangin na itinuro sa atin ng ating Diyos Ama sa Langit, na old version po siya ng The Lord's Prayer. Yung inawit po siya ni Andrea Bocelli. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever. For thine is the kingdom, and the power, and the glory forever. Amen. Ba't po yun? Sige po, ngayon po. Sige po, tinatawagan ko po. Awitin po sa ibabaw. Bridge over troubled water. Ito pong awiting ito, handog po namin sa inyong lahat mula sa ating Panginoon kung papaano sa tulay na nakabitin tayo'y nakatatawid, nakasasadsad tayo doon sa mga kapahintulutan sa atin. Ano po? Para po sa inyong lahat. Bridge over troubled water. When you're weary, feeling small, when things are red,
your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Ooh, when times get rough, friends just Like a breeze over troubled water, I will lay you down. Like a breeze over troubled water, I will lay me down. when you're down and out, when you are confused, when evening falls so hard, I will comfort you. I'll take your part. Ooh, when darkness comes and pain is all around, like a breeze over troubled water, it will lay you down like a breeze over troubled water. I will lay it down. Sail on, silver friend, sail on by. Your time has come to shine. All the dreams are on the way. See how they shine. Oh, when you need a friend, I'm sailing right behind, like a breeze over troubled water. It will ease your mind like a breeze over troubled water. I will ease your mind, your mind. Salamat po. Thank you, Lord. Thank you, anak. Nawa sa susunod, loobin ng amang makaawit Salamat tayong po. muli. Purihin ng Ama, tuwiran po ba, narinig niyo lahat ang inawit? Sana po walang matulog, bagkus namnamin ang bawat awitin ng ating mga kapatid. Ngayon naman po ang aking susunod na tatawagin. Ang tuwirang naghaharing pag-ibig sa ating kapatid na ito ay ang nagmumula sa ating Ama. Ngayon po ang aking tinatawagan ng ating Mother of the House, Mami Maris. Purihin, purihin ka, Ama, sa panibagong pagkakataon na ipinagkaloob mo upang maghayag ng kabutihan at kagandahang loob sa bawat araw na sa amin ay yung pinadarama na kailanman ay di mo pinatid
o dili kaya'y pinaharam. Bagkos patuloy mo pinadadaman na ikaw ay Diyos na buhay na pinaglilingkuran sa pamamagitan ng iyong kinalugdan na sa amin ay ibinigay mo upang kami pagharian at bahaginan mo ng tuwirang karunungan, makilala kang lubusan at paglingkuran ka ng buong katapatan. Nawa po, Ama, ang mga kapatid kong tinawagan mo sa oras na ito at sa araw na ito ay ganap kang madama upang ang pag-ibig na dulot mo ay muling maibalik sa iyo at magalak kang totoo. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ng ating Panginoon. Sadyang nakakaiyak sa galak habang pinakikinggan mo yung mga awit at kapag pinagnilay-nilay mo ng malalim, naroon yung dalawang mixed emotions na mararamdaman mo. Galak, lumbay. Amen? Subalit, sabi nga na tuwirang pinahiwatig ng ating Panginoon, kapag ang isip mo ang nangibabaw at ang puso mo ay hindi kasabay na dumama, mismo ang sarili mo ay makakalaban mo. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po ito nasambit sa inyo? Sapagkat sa tuwing na po, bilang isang lingkod, bawat taon na dumaraan, iba't iba yung level ng pagsubok na ibinibigay sa amin. At sabi ko nga, sa bawat level ng pagsubok na ipinaghintulot ng Panginoon sa bawat araw, kailangan patuloy pa rin kapain yung mas lamang na pag-ibig na mula sa Diyos upang yun ang maghari at hindi ka makatalikod sa Kanya. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Paano ito gagawin? Mahirap? Mahirap. Napakahirap. Sapagkat kalaban mo ang sarili mo. Kung mangingibabaw ang isip mo, para tupdin mo ang para sa'yo, at papailalim ang puso mo na para sa Diyos, maglalaban silang dalawa. So ikaw mismo may katawan ng mahihirapan. Amen? Kaya, kailangan magibabaw ang para sa Diyos upang lumalaban man ang isip mo, makakasabay siya sa nararamdaman ng puso mo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit ito po ang ibinigay ko po sa inyo? Sapagkat, sabi ko nga, sa bawat araw na pagninilay, sa bawat kaganapan na pinahintulot ng ating Panginoon, sadyang napakahirap niyang liripin at napakahirap niyang arukin kung ano yung gusto niya para sa'yo. Amen? Batid niya kung ano yung kailangan mo. Subalit, ikaw na may katawan, hindi mo alam kung anong gusto niya para sa'yo. Amen? Kaya sabi po, naalala ko po yung tinura ng mahal na pari na pinag-usapan nga namin ni kapatid na Pearl. Nagnilay ako. Kapag ang sarili mo ang mangingibabaw at ang nakikita ng mata mo ang mananahan, magiging pagkatao ka. Amen? Totoo po ba yun? Totoo po yun. Sapagkat nakikita ng mata mo, masusuri maaari ng isip mo, bakit ganun siya? Subalit ang puso na walang mata, kapag mas higit na mananahan ang banal na Espiritu at katitigasan mo bilang tao, ang nararamdaman mo sa puso mo, mahihirapan ka pa rin. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun, sapagkat sa bawat araw, binibigyan ko na lang ng positibong kaganapan yung mga pahintulot na pagdalisay ng ating Panginoon. Level-level, dahil alam po niya na higit niya alam na kaya ng bawat isa. Amen? Kaya, kanina po habang dumudulog po kami na alas 6 ng umaga, sabi ko kay kapatid na Pearl, sabay tayong dumulog. Sinuri ko po, hindi pagsusuri dahil para magtanong, kundi yun ay kung paano ko matatarok sa puso ko kung gaano ko nakamahal ang Diyos para ako tumupad sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? Totoo po yun. Sapagkat kung ikaw mismo hindi mo matatarok, kung hindi mo bibigyan ng test ang sarili mo, ikaw mismo hindi makatutupad. Amen? Kaya salamat sa Ama, sapagkat sa bawat pagdalisay niya, kakapain mo yung karunungan na ipinagkaloob niya sa'yo, at kakapain mo lahat ng hiwaga na siya lang makagagawa na hindi kaya ng sarili mo. Amen? Sapagkat kung may makakapaka na pantay lang
na kaya ng sarili mo at kaya ng Diyos, maaaring matalo pa rin ang Diyos. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Welcome po, kapatid na baby. Salamat sa Ama, sapagkat, sabi ko nga, itong taon na to na bago lilisan, sa loob ng 13 taon, sadyang nakaungaong po kami doon sa buhay at kamatayan, sa bawat pagsubok na dumaratal. Amen? Na kung inyo pong pagninilayan, doon po pinakikita ng Ama na walang makatatalo sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, ang pag-ibig na naghahari sa puso ko ay naramdaman ko mas lamang kaysa sa aking pagkatao. Sapagkat doon ko po nasubok mismo ang aking sarili. Pinakita sa akin ng Ama, pinasilay niya sa akin ang kalabisan ng tao, pinadama niya sa akin ang pag-abuse ng tao, na pwedeng isang iglap, isang pitik lang pwede akong tumalikod, at kaya kong gawin. Subalit, nangingibabaw pa rin ang pag-ibig ng Diyos sapagkat walang kinalaman ng Diyos sa mga gawa ng tao. Buhay po ba ang Diyos? Lalo't higit kung ito'y masama. Amen? Kaya magnilay po kayo. Maaari hindi nyo maabot ang pinadama sa akin ng Panginoon. Subalit, alam ko po na kaya may liwanag na ibinababa bilang Espiritu upang maghari mula ulo hanggang talampakan upang may tumupad sa Kanya ng totoo. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Sapagkat makaklasify po natin yung uri ng pag-ibig. Kapag ang pag-ibig po ay pantao na ibibigay mo lang, na dahil kamag-anak mo siya, dahil anak mo siya, dahil kaibigan mo siya, lahat yun may hangganan. Amen? Ikaw mismo ay makatutugot bilang tao. Kung mangingibabaw po na ikaw bilang pagkatao magbibigay ng pag-ibig na yon. Subalit, ang napakalaking pagkakaiba, kahit nakikita mo na lahat ng mali, kahit nakikita mo na lahat ng kalabisan, kapag ang Diyos ang nangibabaw sa puso mo, tutupad at tutupad ka pa rin sapagkat ang Diyos ang tumutubos. Yung hindi kaya ng tao na ibigay sa'yo, ang Diyos ang nagbibigay. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Malalim. Subalit katotohanan, sapagkat kung hindi dahil sa Kanya, walang titindig sa palagay ko. Walang titindig na kapatid na Marisa, walang titindig na mga alagad, walang titindig na Apo Kunching para tumupad sa tao. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Bakit po? Ipalagay po natin, ilalagay ko po, himay-himayin ko po, gusto ko po maunawaan ninyong lahat. Bilang isang lingkod, sa loob ng magsasyam na taon na paglilingkod, ako mismo hindi rin ako makapagsasabi na tama yung ginagawa ko. Kaya may gusto ko na may nagsasabi sa akin na mali yung ginagawa ko. Sapagkat may kasabihan nga ang tao, walang masamang akin. Hindi mo masusuri, kahit ito sa palagay mo bilang tao ay maganda, subalit doon sa mga tumatanggap ay hindi pala maganda, mas maganda yung mag-entertain ka. Amen? Tama ba yung ginagawa ko? O hindi tama yung ginagawa ko? Sapagkat hindi talaga ito makikita ng katawan mo. Subalit salamat sa Ama, sapagkat isinisilid po niya yung tunay na karunungan. Siyempre, kapag ikaw na nasasaktan, kapag ikaw na nakadadama ng ginagawa ng tao, sabi nga ng Banal na Espiritu, itaga mo sa bato kung wala ka mararamdaman ng kakaiba. Amen? Masusuri mo lahat. Subalit salamat pa rin sa Ama dahil sa Kanyang pagtubos, ang lahat na nagpapakababa sa Diyos at nagmimithing maging matapat sa Kanya, kayang-kaya magparaya para sa Kanya. Buhay po ba ang Diyos? At yun po yung pag-ibig na tinanggap namin sa dakong ito sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching. Katotohanan po, isipin niyo po, siyempre po, ilagay po natin sa bilang pagkatao, ano po, maaaring masambit mo sa dami ng mga tao na pwedeng pahintulutan ng Diyos na doon na lang ibigay kung ano man ang karamdaman ng bawat naglilingkod, pwede niyang ibigay. Pero bakit sa'yo pa na naglilingkod? Amen? Yun ay isang napakalaking katanungan. Bakit sa'yo pa niya binibigay? Samantalang ang dami namang walang kwenta. Amen? Subalit salamat pa rin sa Diyos
sapagkat sa kalaliman ng kanyang pag-ibig, mayroon pa rin po siyang pang-angkop at pantapat sa puso mo para hindi mo siya mawala sa isip mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po. Kaya, yun na po ang dahilan, sabi ng Ama, anak, yan ang dahilan kung bakit ako iniiwan ng tao. Yan ang dahilan kung bakit tinatalikdan ako ng tao. Yan ang dahilan kung bakit binabaliwala ako ng tao. Na kung ang mga pagsubok at pahintulot kong ibinibigay sa inyo ay ibibigay ko sa hindi kilala ako, ililibing nila ako sa kanilang kaisipan. Buhay po ba ang Diyos? Kaya purihin, dakilain ng Ama, sapagkat habang may hininga, kapag nararamdaman mo ang pag-ibig ng Diyos, hindi ka makakatalikod sa Kanya. Amen? Hindi mo kayang labanan ang pag-ibig niya. Hindi mo kayang supilin ang sarili mo kapag nagniningat ang pag-ibig ng Diyos sa puso mo. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, alam niyo po, ito ay personal na karanasan na sabi ko nga, pinagbigyan ako ng Ama na umuwi ang aking anak. Salamat kay kapatid na Marie, kapatid na Jo, ayan, mga kasama ko po. 3 araw, nagpagalak. Subalit, andun yung galak, may nararamdaman sa katawan. So, hindi maka-enjoy kung ano yung enjoy na gusto ng ating Panginoon. Ano po, bilang tao. Siyempre, hindi mo maipahalata sa iyong anak. Alam ko may pasok naman siya ngayon, hindi siya nanonood. Pero alam niyo po, hanggang lumipas, siyempre po, bilang ina, kayong may pandama po kayo, ano po? Kapag nakita mo ang anak na minsan mo lang makasama, kung paano mong ginagawa ang best para kay God, gusto mo rin gawin para sa Kanya. At yun yung ina. Ang sabi ko sa aking anak, anak, para akong estranghero sa iyo Parang gusto kong hulaan kung ano yung gusto mo. Yun po pala, dahil napakatagal, mahabang panahon na sa loob ng 9 na taon, minsan lang po kami pagtagpuin ng aking anak, naroon po yung kaukulan na, ayaw na kitang bigyan ng alalahanin, sabi sa akin. Ayaw na kitang bigyan ng alalahanin, ayaw kong mahirapan ka sa akin, at gusto ko, Ama, kung ano yung para sa'yo, na huwag ka ma-stress, yun ang gawin mo. So ako ina naman, bilang pagkatao, gusto ko mahirapan ako sa'yo, para maipadama ko yung pag-ibig ko sa'yo. Subalit hindi tinake ng aking anak. So para kami estranghero, ano po, alam nyo po, sabi ko kay kapatid na Pearl, nalulungkot ako. Parang yung 1 linggo na ibinigay ng Panginoon, hindi ko nagawa para sa aking anak. Ano po? May nararamdaman sa katawan. Subalit salamat sa Ama. Purihin siya. Sapagkat inulat niya, ang sinumang nagmamahal ng higit pa sa kanyang sarili, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang kapatid, ay hindi magiging isang lingkod ng Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Ano po? Kaya, kung kailan siya lumisan, doon ko naman na-miss, doon ko naramdaman yung pag-ibig na winala ko, na ibinigay ko sa Diyos. Amen? Sabi ko sa Ama, purihin ka, dakilain ka, sapagkat kung paano ko inalagak sa iyo ang aking anak, nakita ko na yung benepisyo na ipinagkaloob mo sa kanya, ang kalusugan niya, ang katatagan, at yung mga kapatid. Kaya kung paano ang kaganapan sa mga minamahal na pinakikita ng Diyos na siya nangangalaga, yun ay napakalaki na pong pantakip doon sa damdamin bilang tao na ina-abuse ng kapwa-tao. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, naroon pa rin yung pangingibabaw ng pag-ibig ng Diyos. At yun po ang aking natuklasan sa pagdalisay na pinahintulot ng Ama, na sabi nga, kapag hinimay-himay mo bilang pagkatao, syempre hindi ko rin po alam kung ako'y may malabis o napakalaki na aking pagkukulang para sa Diyos at kulang na kulang pa. Subalit salamat sa Ama sapagkat
pinadama po niya sa puso ko na kailangan siya lang at tanging siya lang ang makapagbibigay ng higit pa sa kaya ng tao. Buhay pa ba ang Diyos? Mga kapatid, yan po ngayon ang, sabi nga, no turning back. Hindi mo na kailangan balikan pang mundo para hanapin mo kung sino magmamahal sa'yo. Amen? Sapagkat, yun na ang isang kaukulan na pinadama ng Ama. Kaya kita hinugot, kaya kita inakay, kaya kita hinirang bilang alagad, dahil akin ka na. Nasilayan ko sa mundo ng tao kung anong kalalagayan mo. Nasilayan ko sa mundo ng tao kung sino nagmamahal sa'yo. Nasilayan ko sa mundo ng tao na mapapahamak ka. Kaya kita hinugot. At kung ngayon man ay nararanasan mo na ikaw ay manakanakay nahihirapan bilang pagkatao, kapain mo ako sa puso mo. Nakasipi lamang ako. Ipaibabaw mo ako maging sa isip mo. At lahat ng sakit na yan ay di mo na mararamdaman. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya purihin dakilain ng Ama. Sabi ko nga, kailangan pa ba talaga yun, God? Sabi ko sa mahal na Apo, alam niyo po Apo, na isang gabi, sabi ko sa kanya, bakit yung hiwaga na ibinibigay mo sa amin, ayaw mong ibigay sa iba? Para marami kami na makapagbibigay sa iyo ng mahigit na sapat at higit marapat. Alam niyo po, ang sabi ng Ama, dahil tarok niya ang katangian ng bawat isa, alam pa rin niya kung ano magiging kaganapan, na kung ano yung hiwaga ibinigay niya sa bawat isa, kapag ibinigay sa kapwa, wala nang mahihimay kung sino magpapakatapat. Amen? Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, nawa po, salamat po sa mga anghel ng Diyos na ipinagkakaloob po sa dakong ito, sa amin po. Welcome po, Tita Baby. Salamat po. Na yun po ay isang galak na nagpapakatibay, yung mga nagpapakatibay po sa pag-ibig ng Diyos, na nangingibabaw. At alam ko po na ang pagpasok na susunod na taon ay higit na kaganda-ganda, kasaganaan, at ito'y tapos na. Yung bilang na 4, wala na, palipas na siya. Amen? Alad ng Ama. 2014, 5, palad ng Ama. 2015 is 6. Ang kinin natin, 9 yun. Ano po? Para Kristo. Para pagdating ng isang taon, sa susunod na taon, magiging ayos na. Amen? Mga kapatid, ito po yung iwanan ko po sa inyo. Kaya ko po binahagi sa inyo, yung natuklasan ko po sa damdamin ko. Ako mismo tines ko ang sarili ko. Hindi para suriin ang kapangyarihan ng Diyos, wala makalalaban sa Kanya. Kundi para lalong higit na maisubmit ang sarili ko sa Kanya. Na walang ibang makasasagot na tao sa kayang gawin ng Diyos. Kundi bawat araw, bawat minuto, anuman ang nararamdaman ng sinuman, walang ibang may karapatan, kundi tanging Diyos lamang. Amen po ba yun? Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa oras na ito, pinupuri ko po siya, pinasasalamatan, na sa kanyang pinadadama sa bawat araw na kaganapan, pinakita lang niya na lahat ng lakas ng tao may limitasyon, lahat ng karunungan ng tao may hangganan, at lahat ng kaya ng tao, lahat yun ay pwedeng maputol. At ngayon, bilang isang lingkod, salamat sa iyo, Ama, sapagkat kung paanong pinatutupad mo, pinagaganap ang bawat pagdalisay, mas malalim pa pala na dahilan si Ama at si Kristo para lalong lumalim ang tao. Amen? At sa paglalim na yon, doon mo higit mararamdaman na comfort ka, naka-insured ka sa Kanya. Kaya mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Huwag ninyo lang ituon ang isip nyo kung ano yung kasalukuyan na nagaganap sa inyo. Kundi, kung ano man yung kasalukuyan na natutuon ng isip nyo, magbalik tanaw kayo. Bakit ito pinatupad? Bakit ito pinaganap? Upang mawala ang pagtatanong. Amen? Kaya, yun po yung kaukulan na ipapakita pa rin ng Diyos na siya lang at tanging siya lamang ang makapagbibigay ng kailangan ng bawat isa. Kaya sabi kanina kay kapatid na Pearl,
Simple lang. Kaya pala ang isip ay napapagal dahil sa gusto lang natin. Amen? Gusto natin ng ganito, sabi nga ni Father, narinig ko sa kanya, gusto natin ng ganito, gusto natin ng ganito, gusto lang natin. Pero kung hindi natin yung makamtan, tao pa rin naman tayo. At kung makamtan natin yon, tao pa rin tayo. Subalit bawat araw, kung ang makakapa mo ay yung kailangan na ibinibigay ng Diyos sa'yo, wala kang ganito, kailangan mo, ibinigay ng Diyos sa'yo, wala ka nang hahanapin pa. Buhay mo ba ang Diyos? Kaya, yun po pala, mabuhay ka ng simple, mabuhay ka ng payak, nakasama ang Diyos, mararamdaman mo ang tunay na pag-ibig niya na maghahari sa puso mo at naghahari na mula sa Kanya na siya makapagpapatibay ng higit na pananalig mo upang tuwirang kamtin mo na siya'y buhay sa buhay mo. Muli, magandang umaga at maraming salamat. Salamat po, Mother. Buhay po ba ang Diyos? Isipin niyo po, ang ganda ng pinahayag kung gaano kalalim ang paghahari ng pag-ibig ng ating Ama sa bawat isa na ipinahayag ng ating Mother of the House. Kayo po, tatanungin ko po kayo, sino po ba ang gustong mag-volunteer para ipahayag ang paano maghari ang pag-ibig ng Ama sa bawat isa? Wala po bang may gusto? Ngayon naman po, ang aking muling tatawagin, ang aking shepherd na si Tita Josie Tulfo. Magandang umaga po sa ating lahat at welcome po sa lahat ng mga nanonood sa iba-ibang dako ng mundo. At ang pag-ibig. Ang pag-ibig po kasi, mga kapatid, ay maraming klaseng sinsakop yan. Napakalawak po. At ang pag-ibig po ngayon sa mga panahon na ito ay ang pag-ibig na tinatawag po natin ang binigay sa atin ang ating Ama, ang kanyang anak upang tayo ay maligtas. Subalit ang mga kasalanan natin ay mas malaki pa ang pagpapatawad ng ating Panginoon dahil sa atin, pag-ibig niya sa atin. Hindi po niya tayo iniibig dahil tayo ay mabait o mabubuting tao, kundi iniibig niya tayo dahil gusto niya tayo maging mabuting tao. Amen po ba yun? Sa dati ko pong ito po ay isang patutuo na ang pag-ibig ng Diyos ay walang kapantay. At ang pag-ibig ng Diyos ay laging nandyan. Subalit kung minsan tayo po ay hindi nakakadama. Gaya po sa aking sa dati kong buhay, ang akala ko po ay ako lang ang umiibig sa kapwa. Sapagkat tuwing ganitong panahon po ay ako lang ang nakakaalala na magregalo. Ito po ay hindi po sa nagbo-boast po ako ng aking ginawa, kundi para bang pagka dumating na po kasi yung 24 ng gabi at 12 o'clock na po, pagkatapos bago mag-Noche Buena o pagkatapos ng Noche Buena, lahat po nagbubukas sila ng regalo. Bakit ako walang natatanggap? So iniisip ko, sabi ko, hindi kaya nila ako mahal. Kagaya po na sabi ni Mami Beth, nagtatanong tayo, hindi na kaya nila ako mahal. Bakit ako walang natanggap na regalo? Ganon. So yun po ang dati kong buhay. Subalit ang pag-ibig ko sa Panginoon ay hindi po yun nababawasan. At hindi naman po yun ako yung tao na sabihin natin makasalanan o masamang tao, ganon. Sapagkat ang pag-ibig po na yun ay sakop po lahat na kung minsan naman po ang pag-ibig na yun ay sumusobra ay nakakasama din pala. Kaya kung minsan po ay sinasamantala na ako ng mga tao nung panahon na yun, nung ako ay wala pa po rito. Subalit sa paghihintay ko pa sa Panginoon, kung ano po ang gusto niyang mangyari sa buhay ko, na lagi ko pong pinagdarasal na gamitin naman niya ako. Dahil puro na lang sa tao ako, sa tao.
sa kanya kaya, ano naman ang magagawa ko? So, yun po ang naging dasal ko hanggang sa nakaramdam na po ako ng mga sakit sa mga karamdaman. At ang una po akong na-hospital noon ay nung nagkaroon ako ng mild stroke. At 10 araw po ako sa heart center, sa ICU. At doon ko po naramdaman na, yun po tinanong ang Panginoon, bakit Lord, ginawa mo sa akin ito? Sabi ko, wala naman akong kasalanan sa iyo, mabait naman ako sa tao, gano'n. Doon po ako nagtanong sa Kanya. So hanggang po sa marami ng mga naging findings, na dumating na po yung punto na sa isang taon 5 beses ako ma-ospital na kung minsan walang kadahilanan. So yun po pala sa pagninilay ko ngayon, ito pala ay para makarating ako sa dakong ito. Opo. Yun pala po ay, bakit ako tuwing sa ospital ubo lang para na akong mamamatay, parang ganon. Pagdating ko sa ospital, wala naman nakikita. Hanggang sa dumating ang isang taong napagaling ng espiritu sa dakong ito, nakilala ko po at ang sabi niya po sa akin na, naniniwala po ba kayo sa hindi doktor? Sabi niya sa akin. Napagaling po niya, pero niya ang espiritu sa dakong ito. Subalit, hindi po niya maipaliwanag sa akin na ibang klase pala ang lugar na ito. Basta sabi niya, ito po si Apo Kunching, puntahan po ninyo doon sa bahay pare, medyo. At nagtanong-tanong naman po ako. At marami sabi, ay napakalayo lugar na yun. Pag hindi ka taga roon, hindi mo makikita. Ganon. So hanggang po sa dumating to make the story short, nakarating po kami dito. At yun po ay siguro na pagnilayan ko na po na ito siguro ang pinagdarasal ko na gamitin naman niya ako. Bigyan na din niya naman ako ng isang pagkakataon na ako naman ang magbigay sa kanya. So, nung pagdating ko po rito, ay bigla na lang po ako nagkaroon ng maraming manifestations. Ipinakita talaga niya sa akin na hindi naman nababanggit na ang espiritu ay nananahan dito. Basta ako na lang po ang nakadiscover, kumbaga, na ang espiritu pala ay ang ginagamit ang ating mahal na Apo Kunching. Marami pong nagbabahagi na ang kanilang karamdaman ay hindi pa sinasabi kay Apo, nalalaman na ni Apo kagad na may barado yung ganito, barado yung ganyan. Subalit ako, wala po siyang mga sinabi sa akin na ikaw may sakit ka sa ganito, may sakit ka. Sapagkat alam siguro ng espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo na wala akong sakit. Amen po ba yun? Palakpakan po natin ang Diyos ang nakakaalam kung bakit ako rarito, hindi sa karamdaman. Sapagkat nung pagpunta ko po rito, hindi na po ako uminom ng mga gamot na prescribe po ng mga doktor. So yun ang pag-ibig ng Ama na makarating ako rito upang magkaroon kami ng ugnayan ng ito ang gusto kong mangyari sa iyo hanggang sa naging alagad na ako. At dumating din, hindi naman po ito made in heaven kung ikaw ay maging alagad. Ito po ay marami rin pagsubok na dumarating sa ating buhay. Amen po ba yun? So, sa aking mga kapatid, amen po ba yun mga kapatid na alagad? Marami po ba tayo? Ito ba walang mga pagsubok? Di ba mas marami? Mas marami po kaming pagsubok. Pero mas maganda po. Amen po ba yun? Sapagkat pag may pagsubok kami, ibig sabihin, nakikita pa rin kami ng Panginoon. Sabi niya, sige, tignan ko nga kung hanggang ano kung talagang mahalin niyo ako. Kaya pag nagtagumpay naman kami, ang ibig sabihin yun, pasadong-pasado na kami sa Panginoon. Amen po ba yun? So ito po ang pinakamalaking pagsubok sa akin na hindi ko matanong ang Panginoon na bakit ibinigay niya sa akin. Na ang pagkaakala ko po ay magiging single uli ako. Ibig sabihin po yun, nakala ko po ay tuluyan na akong iwanan ng aking angasahan. To make talagang ako yung nagpapakatotoo lang po ako. Sapagkat ang asawa ko po ay talagang nahumaling na yata doon sa kanya. At minsan po
parang sabi ko, parang umuunti-unti na po yata yung mga damit niya sa akin. Parang sabi niya sa akin, sa safe house kasi, alam mo naman kung ganyan. Oo naman ako ng oo. Sabi ko, pero bakit lumuluwag ng lumuluwag? Sabi ko, tapos minsan, sabi ko, bakit, saan ka ba natulog? Sa safe house daw. Tapos, sa safe house, kasi po, alam niyo po kasi ang story bago yan. Wala pa ba si Apo? Chismis muna. And kasi po, kaya nagkaroon po ng safe house yan dahil po nung bata-bata po kami, meron po kasing mga death threats sa kanya na pag mayroon siyang isinulat, nagagalit sa kanya. Tapos isang beses po nagkaroon ng conference ng highway patrol pa po nung araw na shoot to kill siya. So regardless of any member of the family na nakasakay sa kanyang sasakyan, kasama sa pagpatay. So yun po ang sabi po ng mga kaibigan niyang sundalo o generals, kailangan may safe house ka. Sapagkat yung safe house, sabi ko, para hindi ka, usually kasi ang ambush sa bahay dahil alam nila umuwi ka. So, ganun nga. Puro safe house, safe house, safe house. Hindi ko pala yung safe house na yun eh. Hindi ko alam kung ano i-describe ko kung safe house pa rin. So, hanggang po sa kasama na yung safe house doon. Kaya, unti-unti na po yung mga damit. So yun po ang pagsubok sa akin na nandito na ako. Sapagkat nung dati kong buhay, gabi-gabi naman siya nandiyan. Pero nung nandito na ako, yun po ang talaga akala ko magiging single uli ako. Kaya nung na po, that was, kung titignan, kung naging ang uwi po niya, MWF. Tapos naging TTHS. Parang college student po. Tapos naging once a week na. Tapos naging twice a month. Ito po ay sinasabi ko para hindi naman po sa sirain ko yung reputasyon. I'm not talking about reputation ito. I'm talking about the truth, the fact of life. Hindi po ba? Ngayon, sa mga sinasabi ko po, hindi sa ako'y ginagawa ko po ito para tularan. Maybe get lesson from it, at yung mga similar sa naging sitwasyon ko, baka makapulot kayo ng isang bagay na kailangan nyo. So that was it. Nung nagkaroon na po ng, pag tuwing Pasko, umuwi naman ng Pasko, umuwi naman ng New Year. Pero wala na po yung mga dati, yung mga very bare na po yung mga regalo na. Siyempre siya bilang celebrity, marami pong regalo yan. Hindi ko na po natatanggap. That is for 5 years, to be exact. So dahil po sa pag-ibig ko sa Panginoon, naghintay ako. Sabi ko, Lord, I will not question. Hindi ko po tatanungin kung bakit nagkakaganito ako, kung kailan pa ako naging alagad ninyo, kung kailan pa ako hinirang na tumatalima naman sa iyo ng buong buo. Sabi ko, bakit hindi ko question kung bakit nga ginagawa sa akin ito. Yun pala po, ngayon after that, nagkaroon po ng problema. At nung bumalik po siya sa akin, sabi ko, Lord, ito pala, mahal na mahal pa rin ninyo ako. Sapagkat ito ay naghintay ako, ibinalik ninyo ang asawa ko sa akin, although hindi naman niya ako iniwan, sabi ko, so, alam niyo po ba, nung bumalik niyang mga damit niya, parang galing po siya sa abroad sa balikbayan boxes Pinalitan ko yung bayan, balikbahay. Balikbahay, sabi ko balikbahay. Yun naman po ang naging problema ko kung saan ko ilalagay lahat dahil yung mga maluwag na cabinet, siksik naman ngayon, ba? Pero sabi ng mga anak ko, hindi bali. Anong gusto mo, yung maluwag o yung masiksik? Kaya yung sabi ko, Lord, alam kong mahal na mahal mo pa rin ako. Sinubukan mo lang ako. Hindi bali na po, basta dumating na uli siya. So ngayon po, my first Christmas in 5 years ng pag-ibig ng Panginoon ay ibinigay niya sa akin. Kinikilig ako, uwi na ako. Ngayon po,
isa po sa lahat ng aking mga wishes ay nangyari na rin po. At ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, kung lahat po tayo nadarama natin yon, hindi lang sa atin mga sarili, kundi ang buong mundo. Siguro wala na pong nag-aaway-away, wala nang digmaan, wala nang mga nag-aalitan, mga bansa sa bansa, ganyan. Sapagkat ang pag-ibig po, kung lahat na nararamdaman nila, kahit hindi mo sila kilala, kahit kilala mo, kung may pag-ibig, palagay ko there is peace. Wala na hong mag-aaway. Kaya po, ang pag-ibig po ay hindi lamang po kasi sa ibinibigay lang. Minsan there is a two-way na magbigay. Kung binigay mo pagmamahal, kailangan may pagmamahal ka rin. Dahil sabi ko nga sa asawa ko, mahal mo pa rin pala ako. Sabi ko, akala ko kasi iiwanan mo na ako. Paano ba naman kitang iwanan? You are only my one and only. Sabi niya, dinugtukan, pero dinugtungan ko po again. Kasi again, dahil wala na di talagang one and only na ako. Naniwala na ako sa kanya. Kaya yun po ang Panginoon naman, Lord, marami ka rin minamahal. Pero mahal mo rin ba ako? Sasabihin ng Panginoon, yes, you are my one and only too. Di ba? Kaya mga kapatid, ang pag-ibig ay napakasarap. Kung yun po ay ating ibigay na walang inaasahan ibalik sa iyo. At kailangan din naman tayo, maghintay tayo na mahalin din tayo. Kasi hindi ako naniniwala yung walang magmamahal sa isa sa atin ako kahit na hindi ninyo ako kakilala o kahit na hindi ninyo ako, nararamdaman ko mahal ko kayo Alam, kayo ba mahal, kami rin mahal din ninyo kami, di ba? Mga alagad, di ba? Kahit na wala po tayo yung close na reunion sa isa't isa, may nararamdaman po tayo na mahal natin, may pag-ibig. Kasi alam natin ay isa lamang tayo, kaya nga tayo tinawag na kapatiran, divine mercy, hindi po ba? Kaya pag tayo po ay naka-smile, yun po ay pag-ibig na. Hindi po ba? Ngumiti ka lang sa isang taong nalulumbay, pag-ibig mo na yun. Mag-hi ka lang sa isang tao, masayahan na tayo, di ba? Minsan nga mayroon mga tigasunod, may pasyente, dadaan ako, mag-bless pagmamahal na yun. Na yun pag-ibig na yun ay pinadadama sa akin na mahal nila ako, di ba? Kasi kung hindi nila ako mahal, sino ka ba? Bakit ba ako magmamano sa iyo? Si Apo Kunsing ka ba? Di ba? Sasabihin nila sa iyo. Pero hindi Pagdaan mo pa lang, magandang umaga po, pag-ibig na yun. Nakakaano ka ng tao. Masaya na siyang tao, di ba? Napapasaya mo na, mahal mo na yung tao. Kaya lahat po tayo, lalong-lalo na sa panahon ito, practice po natin yung pag-ibig. Sapagkat kung may pag-ibig, papasok na ang hope at papasok na rin yung pananampalatayang totoo. Sapagkat kung wala yaon, wala tayong pag-ibig, at kilalanin natin ang ating Ama. Hindi palibasan nandito natin, kilala na natin siya. Hindi. Tuloy-tuloy pa rin natin siyang kikilalanin. Kasi marami pa tayong hindi alam tungkol sa Kanya. Amen po ba? Kaya habang nandito po tayo, lahat ng pakinggan natin tapos kilalanin natin. Hindi yun kaya niya. Kung ang tao sasabihin sa'yo, mahal kita, tapos naman natin, wala rin po. Diba? Kaya, ayun po ang, kaya yun po ang ating gagawin. Kaya kung isang one-sided lang tayo magmahal, palagay ko hindi gagana, hindi po ba?
Salamat po. Kasi alam ko po na pag kayo po ay nagmahal, may minamahal din kayo. Ayun. Sino bang nagmamahal dito na one-sided lang? Yung kayo lang nagmamahal. Nagmamahal din po ba kayo? Minamahal din kayo? Nararamdaman ninyo o sinasabi? Ano po? Naramdaman ko po. Kahit hindi magsalita. Opo. Yun ang tunay na pag-ibig. Kahit hindi po nagsasalita yung tao at nararamdaman ninyo, ay tunay po yun na pag-ibig. Ano po? Kaya, ang aking masasabi lang po, mahalin natin ang isa't isa, hindi lang po dito, kundi ilabas po natin sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, sa mga tao sa palengke, sa kung saan-saan po. Hindi lamang sa mga kakilala natin, kundi ang pag-ibig ay parilamin sa ating mga ngiti, sa ating mga gawa, sa ating mga sasabihin na, at sa ating mga panalangin, ipanalangin natin ang bawat isa, ang peace of the world, ang kapayapaan sa buong mundo. Maligayang Pasko po sa inyong lahat and a bountiful year.